that you guys here have been waiting for my motovlogs or update kay PG1 or sa motor ko. Hindi ko siya maharap gamitin sa ngayon dahil usually ang kailangan kong mode of transportation is via 4 wheels. I just thought na magandang i-share sa inyo ngayon tong gamit kong 4 wheels kung sakali mang mayroon sa inyo dyan ng nagbabalak magkaroon ng 4 wheels or nagbabalak bumili ng first car. Itong kotse ko ngayon ay isang 2009 Honda Civic na R18 engine. So 1.8S siya, paddle shift, just because of my personal preference. And syempre gusto ko din na magamit siya ni misis ko. I've had this car for over 4 months pa lang, and marami na akong nagawa dito sa kotse. Kahit na 4 months pa lang siya, nakuha ko tong car ng almost stock. Nakamag siya, pero bukod doon wala na siyang ibang karga. Kaya ko lang din napili tong kotse kasi ito yung pinaka malinis na nakita kong FD sa market that time, and at the same time siya yung may pinaka good na price. Mayroon siyang running odo na 81,000 kilometers for a semi old car. Yung odometer niya is relatively low na din eh. So bakit Honda FD napili ko? So guys, I've used a few cars now. So marami na rin akong coaching na experience. Naging sasakyan ng parents ko. So ang pinaka first car na binigay sa akin is yung Honda Jazz na automatic din yon, yung GD 2007 Honda Jazz na may automatic na may paddle shift. So simula nung nagamit ko yun, I've been looking for that ride feel ng ng parang Honda, yung typical Honda torqueness. I mean, kung sasabihin natin or parang mahirap siyang i-explain kung hindi ka pa nakapag-drive or nakapag-ride ng Honda eh. Pero meron kasi siyang, ang Honda kasi meron siyang punch na hindi mo basta-basta makukuha sa mga typical or sa mga ibang sasakyan na kaparehas niya ng category. So for example, I've ridden Ford Fiesta, Mirage or Mitsubishi Mirage ng kapatid ko, and ibang iba siya kung ikukumpara mo sa Honda Jazz. Honda Jazz has this what can I say, nimbleness and torquiness na wala dun sa dalawang unit eh. Plus for a 1.5 engine, 1.5 liter engine nung Honda na yun is matipid siya sa gas kung ikukumpara ko siya sa dating unit namin na Ford Fiesta. And ngayon, why did I buy Honda FT at hindi ako bumalik sa Honda Jazz? So hindi ako familiar kay Honda FD before. Actually I used to be just use and go or parang drive and go lang eh. Wala ko usually pakialam dati sa mga sasakyan na dinadrive ko, basta meron lang akong may drive and meron lang akong pang point A to point B. Recently lang, simula nung nagkaroon ako ng Honda FD, nagkaroon ako ng parang kumbaga pakialam and attention to detail sa kotse. Maybe it's because dahil galing na sa bulsa ko yung pinambili ko. So parang iba din siguro sa pakiramdam or iba yung care and attention na ibibigay mo kung sariling pera mo na yung ginamit mo sa napambili sa unit. In the span of 4 months, marami na ako napagawa. Bukod sa PMS, like syempre hindi mo alam kung anong history ng unit, kaya unang-una kong pinagawa is pina-change oil, rod flashing, ano pa ba, siguro palit ng konting parts ng pangilalim kung ano yung sinabi ng mekaniko na medyo pabigay o bumigay na. So pinalitan ko siya kaagad para lang magkaroon ako ng smooth riding experience, lalo na pag gagamitin ko siya ng long ride.
gas consumption guys, for a 1.8 liter engine, matipid siya. So maraming nagsasabi na maaksaya si Honda FD. Depende na lang kasi siya sa sa riding or driving habit mo. Para sa akin, kasi meron kaming Mitsubishi Expander. Parang halos kung ikukumpara ko siya, halos parehas lang sila ng ng consumption. So sa mga modification na napagawa ko dito, ang pinakauna kong binili is yung body kits. Ang concept ko dito sa kotse is parang OEM plus, or parang simple lang siya, parang kumbaga clean build lang, parang halos mukhang stock pa rin, pero at the same time makikita mo na medyo may angas na siya, kumbaga, or medyo wider na yung body niya. And pinalitan ko rin siya ng 18-inch na rims, which is yung Rota SS10. Ilagyan ko rin siya ng chunky tires, beefy yung term nila, beefy tires na 235 by 40 by 18. So far nai-overloaded ko na rin to, or nasakyan ko na siya ng 1, 2, 3, 6 people, 4 sa likod and 2 sa harap. Kapag siguro mayroong mga humps ganun, sumasayad siya, pero kung mga normal na speed lang, around 60, 50 ganun, wala naman siyang sayad guys, unless mayroong mga pothole ganun, doon siya sasayad. Pero pag dalawa lang kayo, or usually kasi ang sakay ko lang dito is si Mrs. and yung isang anak namin, hindi naman siya sumasayad. So far safe naman siya. I've ridden this car for, nabigyan ko na siya ng 4,000 kilometers may get, and so far hindi pa naman niya ako binigo Nandiyan yung comfort niya sa long ride. Na-drive ko na siya sa Manila. Naiuwi namin to from Laguna to Dagupan, and after nun na-drive ko na din siya ng isang beses sa Manila. So far wala namang issue Ang mga modification na nagawa ko bukod dun sa body kit, mags, recently kaka-axle back exhaust ko lang. So pinalagyan ko siya ng limitless na resonator, and pina-axle back ko yung free flow tip niya. Ngayon medyo nagkaroon siya ng tunog para lang magkuha ko yung ma-take advantage ko yung feature ng paddle shift, para mas marinig ko yung engine, mas alam ko yung nangyayari sa engine, kumbaga. So kung meron kayong plano guys na bumili ng sasakyan, kung hindi, syempre hindi mo siya pwedeng ikumpara sa consumption ng mga economy cars like yung mga Mirage and Wigo, ganun. Definitely mas maksaya ito kung ikukumpara mo siya doon. Pero kung hindi man, matipid na siya for what it gives, ganun, kung the power that it gives, ganun. And for a daily car, ito na siguro yung isa sa pinaka fun na gamitin, or pinaka hindi boring ba na gamitin. That's why I chose Honda FD. Ang engine ko pala guys, wala pa akong karga, so all stock, para lang reliable, and kumbaga hindi ako magkaroon ng mga major issues in the long run. I'm not saying na hindi na siya reliable kung may mga pinalitan man kayo, ganun. Kasi ang gusto ko lang as much as possible fun, and hindi pa rin siya boring, pero still reliable pa rin. So gusto ko pa rin yung nandyan yung reliability and peace of mind, kasi nga pinang-daily ko si car, and ginagamit ko rin siya sa long ride. Hindi ko sure kung magagamit ko si paddle shift ngayon So i-try natin gamitin yung paddle shift feature niya guys, just to check if we can hear the exhaust note on this thing. Actually pati ako na-excite kasi kakakabit lang nito kahapon, and medyo matagal ko rin inantay yung tip dahil pre-order siya kay Limitless I also got the tip on sale 2 weeks ago, so nakuha ko siya for a very good price. Yung sound niya guys, medyo nag-grow pa lang sa akin, kasi para siyang rumbly na mid.
mas ano siya mid-range yung tunog niya kaysa sa bass. Nandiyan yung bass pero nakahiwalay yung tunog ng mids. So i-try natin mag paddle shift ngayon kung kaya ba. Torque niya guys pag naka paddle shift mode kayo, dahil nga magagamit mo yung mid end or mid rev power niya and usually ang hatak ni FD nasa over 3,000 RPM ganun. Doon mo mararamdaman yung hatak niya malakas siya, malakas humatak for a daily car ganun. Para sa akin good na siya and hindi ka nang bibitinin ito sa overtake. Traffic din yan guys, so daming dumadaan dahil rush hour. Pero sa riding comfort guys, sobrang sarap niya gamitin. Yung previous unit ko, nagamit ko na siya sa Pagudpud, Ilocos Norte, back and forth. Syempre overnight yun. Wala man lang back pain o naalay ganun, hindi man lang ako nangalay, parang wala lang kumbaga. Ikaw na lang yung susuko sa driver kumbaga. Syempre yung pagod sa ilang oras ng pag-upo ganun, kasi I think it was around 8-hour drive ganun. So syempre may mga patigil-tigil din siya. Definitely mas okay si Honda FD sa long drive. And napansin ko pag long drive mas matipid siya sa gas. Siguro dahil nga yung cruising speed is mas mabilis ng konti. Siyempre pag dadaan kayo sa mga highway or yung mga bypass roads ganun, kaya niya kasi mag-maintain ng ng lower RPM at high speeds So far, yun lang naman ang may share ko dito sa Honda FD. So, definitely one car to consider, or pwede nyo itong may consider sa listahan nyo kung plano nyong bumili ng sasakyan. Aircon guys, syempre Honda, isa to sa pinakamalamig na aircon sa lahat ng sasakyan. So wala kang masasabi pagdating sa aircon. Yung lamig, magdala ka ng jacket.
I think that's it for today. Thank you so much for staying with me. After this, bibigyan ko kayo ng update with PG1. Dadaling ko siya sa trail or sa off-road dahil may fishing spot kami na malapit na kailangan may daanan na konting off-road. So, i-share ko lang din sa inyo kung kumusta siya doon sa situation na yan. So, ayun guys, please don't forget to hit like, comment kung may mga questions kayo sa akin, and definitely sasagutin ko yan basta makita ko, and also kung kaya ko man sagutin yung mga questions nyo. Ayun, subscribe din kayo guys. Thank you.